Siron's POV. Bumaba ang tingin ko sa nakakabighaning babae na bumihag sa kanyang puso mula pa sa unang pagkakataon. He ever laid his eyes on her. Hindi ko kailanman makakalimutan ang araw na yon. Hindi niya maisip na after all those years, the feeling was still there and she always caught my attention and take my breath away with a sheer glance. Otomatiko na niyakap ko at ikinulong sa aking mga bisig ang babaeng mahimbing na natutulog. And her natural sweet musky scent of jasmine fully invade his senses at nagising ang hindi dapat magising na mga oras na yon. Damn, she needs to rest. Paanong di mapapagod? Hindi mo ba naman tinigilan? Tapos, tutuklaw ka na naman? Kastigo ng utak ko sa kasanggang nakasaludo na naman. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ni Taliana at kung bakit gusto nitong maghanap ng sperm donor. Buti na lang talaga at ako ang nasabihan. Baka makapas lang ako na wala sa oras kung ibang lalaki ang masabihan nito. And worst, papayag sa alok nito. Matagal na panahon ko na itong hinanap. At hindi niya maisip ang hinaharap na wala ito. Without his sunshine, agad siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. How could he even think something like that? Not now, not ever. Ngayon pa nasisiguraduhin kong may mabubuo. Wala sa sariling hinaplos ko ang impis na tiyan ni Taliana. At naalala niya ang araw na nakita niya ito. 8 years ago. Damn, bakit bang hot ko? Ang hirap maging hot. Ani Grizz habang nakatayo sa harap ng salamin ng bintana and give praise to his own what he called S. Kagwapuhan ko no. And at time to time he keeps on giving winks and the flying kisses to every girl that passing through who happened to be one of his flings or just one of his fangirls. Nanalo lang ito ng isang beses sa isang racing competition. Feeling nito, sikat na ito. Isang beses lang naman nanalo. Will you please stop saying that, dude? Ilang beses ko na narinig. 10 or 15 times already. Just shut up. Naiirit ang angil ko sa kaibigang feeling gwapo. Nakaupo ako at busy sa pagda-drums na wala namang tunog. Nakahawak lang ako sa drumstick. Wala kaming banda at hindi mahilig ang kanta sa aming magkakaibigan. Sinumpa yata kami ng kanta kasi lahat kami magkakaibigan ay wala sa tono, puro sintonado. Pero trip namin ang tumambay sa music room ng university. Bukod sa wala na gumagamit, may aircon pa, kaya dito namin napiling tumambay. Sayang ang kagwapuhan ko noon ni Grizz kung maaalikabukan lang daw. At higit sa lahat, katabi lang ng music room ang HRM department at kanina pa busog na busog ang mga mata ni Grizz kakatingin sa mga babaeng dumaraan. Kitang-kita kasi iyon sa transparent glass window, kaya favorite ang bayan naming magkakaibigan ang mahiwagang music room. Peste Cavaliehi, hindi ko kasalanan kung iniwan ka ng babae mo. Sino ba naman kasi nagsabi sa iyo pagsabayin mo ang magpinsan? Humarap ito sa akin. At ngayon naiirita ka sa kagwapuhan ko? Loser. Anito. What? It's not my fault. Malay ko ba na magpinsan sila? Magkaibang apelido nila. It was an innocent mistake. Natatawang saad ko. Yeah, he just broke up with Natalie, Michelle, Amanda, Nicole. What's the name again? He forgot already. Bugok talaga. Hindi lahat na magpinsan magkaapelido. Parehong dugong dumadali sa kanila, kahit 50% pa yan. Naguguluhang sagot ni Grizz with a query face. Oh, tapos, gigil na gigil niyan? May pinagdadaanan? May 9mm ako dito, you want to borrow? Ani Constantine, ang kanilang fresh from Russia na kaibigan ay nakialam sa hindi gaanong mahalagang topic. Damn, bakit ba nandito ako? Napapalibutan ng dalawang walang utak. Natutulog kasi ito kanina at nagising lang dahil sa ingay naming dalawa ni Grizz. Don't look at me. Hindi ako may malaking issue sa magpinsang magkaibang last name. Sasagot pa sana ito nang biglang bumukas ang pintuan ng music room at pumasok si Dexter na may magulong buhok. Hindi na nakakagulat pang magulo at wala sa ayos ang suot nitong polo shirt with noticeable red lipstick stain sa bandang collar nito. So, I was right? Tristan didn't call you people. May second round na sana kung hindi lang makulit si Tristan.
Mabilis na tumayo si Constantine at walang kahirap-hirap na inayos ang sarili. "Let's go, I'm starving." At nauna na itong umalis. Leaving them with a knowing look, alam nila ang trabaho ni Constantine kaya hindi nakakapagtakang lagi itong gutom, inaantok at kung saan-saan lang ito natutulog. "So, who's the lucky girl?" Nakangising inakbayan ni Grace si Daxter, referring to the lipstick stain. Sumunod naman agad kami kay Constantine at dahil nauna itong maglakad sa kanila para tuloy itong isang leader ng isang notorious gang at kaming tatlo ang dakilang alalay nito. "Some random nursing student. Damn, she's so good, dude. I love the way she makes my body happy." Ani Daxter kay Grizz. Sinulyapan ko ang dalawa at nilikihan ko na ang bawat hakbang. "Mas mabuting sabayan ko na lang si Constantine. You're supposed to be in a Russia now, right? Why are you still here?" Tanong ko sa lalaking katabi ko na may gloomy aura. Ang bawat estudyanteng nakakasalubong nila ay iniilagan nito. Masyado kasi itong kinatatakutan ng lahat. Samantalang, todong ngiti, kaway at harot naman ang ginagawa ng dalawang kaibigan ko na nasa likuran namin. "Upang maglinis." Mataray na sagot ni Constantine. Hindi na ako nagsalita at nagtanong pa. He didn't wish to know more. Slight information, fewer troubles. Hanggang sa makalabas kami ng university. "There he is. Look, magpapatapsi si Tristan." Narinig naming sigaw ni Daxter. Nang lingunin ko ito ay nakita kong nakaturo ito kay Tristan na nasa kabilang panig ng kalsada. Nakatayo ang huli sa tapat ng Nanay Tapat Silog, the famous Tapsilogan in town. Nang mapansin sila Tristan at kinawayan sila nito at sinenyasang lumapit sila rito. "Let's go, I'm hungry already. Naaamoy ko na yung masarap na tapsilog." Wika ni Grace at humaplos pa ito sa tiyan. Senyales na gutom na talaga. Sabay-sabay na kaming tumawid sa kalsada. Pero laking gulat ko nang biglang may bumangga sa katawan ko. And the fresh scent of jasmine invades his senses. Naramdaman ko rin na parang may nahulog na kung anong mabigat na bagay sa paan ko. Yumuko ako at nakita ang isang makapal na architecture book. Kaya pala medyo masakit ang aking paa. Ang kapal naman ng librong to. Agad kong pinulot ang libro. Pero na magtaas ako ng tingin, ay isang malaanghel sa ganda ang aking nabungaran. He was dumbfounded, speechless, and his heart are rapidly beating. Damn, this is absurd. Maraming babae na ang aking nakita. Pero iba ang dating ng babaeng nasa harapan ko ngayon. Her almond-shaped eyes pierced throughout his system. Mind you, she is wearing eyeglass. And it didn't change the fact that her beautiful eyes will penetrate him. She's so adorable without her knowing. Katamtaman lang ang tangos ng ilong nito na bumagi naman sa heart-shaped face nito. Medyo magulo pa ang itim at may kahaba ang buhok nito. Literal na nahipnotismo ako sa taglay nitong ganda. "I'm sorry." Anang malamyos na tinig na nagpabalik sa akin sa realidad. "Ha? No, it's okay." Wala sa sariling sagot ko dito. Inabot ko dito ang makapal na librong nahulog sa aking paanan. Ni hindi ko na pinansin ang pananakit ng aking paa. "Thank you, and again, I'm so sorry. I'm just really in a hurry." Kinuha na nito ang libro at muling huminging paumanhin. Pagkatapos ay dali-dali na itong tumalikod at lakad-takbong tinungo ang gate ng university. Para akong nabato-balani, hindi ako makagalaw sa kinatatayuan habang nakatitig sa papalayong figura ng babae. "Hoy Siron, ano pang ginagawa mo dyan? Magpapasagasa ka ba? Kung oo, abalibre ko na pakape mo." Sigaw ni Grizz. Napapiksi ako nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Paglingon ko ay nakita kong nakatawa na mga ito at nakatayo na sa kabilang kalsada. Damn! Mahinang bulalas ko. Alam kong sa university lang na ito nag-aaral ang babae. Bukas na bukas din ay hahanapin ko ito. Simula noon ay hindi na matahimik ang aking puso't isipan. Araw-araw ay hinahanap ko ang babaeng nakabanggaan ko at pinagtatatanong ko na rin sa mga kakilalang taga-architecture department kung ano ang pangalan nito. Napapailing na lamang ang mga ito sa tuwing tinatanong ko kung may kilala ba silang babaeng nakasalamin at may mahabang buhok. Gusto kong sampalin ang aking sarili. Hindi ko malang natanong kung anong pangalan nito. Ang tanging hint lang na meron ako
ay architecture student ang babae. It takes him 5 long months and finally found her. And now, with a different situation. Nasa Cavite ako noon at may biniling bagong beach house ang daddy. It's a gift for his mother sa may bandang Cavite and he decided to spend some alone time there. Naglalakad ako noon sa tabing dagat. It was a perfect sunny days habang daladala ang bagong biling Polaroid camera. Maya't maya ay kinukunan ko ng litrato ang magagandang tanawin. Habang ninanamnam ang preskong hangin at magagandang tanawin, ay hindi ko na napansin na nasa dulong bahagi na pala ako. May malaking bato na nakaharang ngayon sa dinaraanan ko. Nangingibabo kaagad sa akin ng excitement at pagiging adventurous ko. Maingat kong inakyat ang naglalakihang bato para lang magulat sa nakita mula sa kabilang bahagi. Hindi ko alam kung saan galing ang sayang nararamdaman ko. Nakita ko na naman ang babaeng hindi nagpatulog at bumulabog sa puso't isip ko. Yes, I finally see her again. Maingat at dahan-dahan akong lumapit sa babaeng nakaharap sa isang canvas. Naka-ponytail na ang mahabang buhok nito, kaya malaya kong nasisilayan ng angkin nitong ganda. Ngunit hindi pa ako tuluyang nakalapit ay narinig ko na ang malakas nitong sigaw at malakas nitong pag-iyak. Hindi ako makagalaw at parang pinipiga ang aking puso ng mga oras na yon. Nababanaag ang lungkot, sakit at pangungulila sa magaganda nitong mga mata. Bakit? Bakit sila pa? Sila na lang ang meron ako. Bakit? Sigaw ng babae habang pinagbababato ang paintbrush at iba pang mga gamit nito. Hindi pa ito nakontento at bigla nitong ibinalibag ang painting na nasa harapan nito. Bakit mo kinuha ang mga magulang ko? Paano na lang ako? Malakas na sigaw ng babae habang umiiyak. Pa, ang dugas niyo naman. Ba't niyo ako iniwan? Sabay pa talaga kayo? Ani pa nito. Hindi ko na itinuloy pa ang paglapit dito dahil pakiramdam ko mas kailangan itong mapag-isa. Nakatayo lang ako at tahimik na sinamahan ang dalagang nangungulila sa mga magulang nito. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatayo doon. Basta ang importante sa akin ay nasamahan ko ang dalaga. Nang mapagod sa kakaiyak, ay biglang tumayo ang babae at humarap sa dagat. Tumingala sa kalangitang, medyo kumukulimlim. Thank you for loving me unconditionally, for being my supportive parents. Thank you Mama and Papa. Till we meet again. Kaya ko po to. Kakayanin ko po itong lahat. Fighter po tong anak niyo eh. Wika nito habang nakangiti, ngunit may mga luha sa mga mata. Marahan na itong tumalikod at umalis sa lugar na yon. Nang makalayo na ang babae ay lumapit ako sa may painting at maingat iyong kinuha. It's a portrait of a beautiful, happy family. Promise, I'll find and take good care of your daughter. I won't stop until I find her. That's a promise. Mahinang usal ko habang nakatingin sa portrait, partikular sa mga magulang ng babae. Nang tingnan ko ang bandang ilalim ng painting, ay may nakaguhit taong initials, TDV. Mahinang usal ko. I'll find you no matter where you are. Buong pusong wika ko. Ngayon na alam ko na ang pinagdadaanan ng babae, pangako na handa akong hanapin at talagaan ito habang buhay. Simula noon, ay hindi niya na ako pinatahimik noong makita ko ang ngiti nito. Mas tumindi pa ang kagustuhan kong protektahan ito. Isang pangako na kahit kailan ay hindi ko kakalimutan. Bit-bit ang painting ay bumalik na ako sa beach house ng mga magulang ko at isa lang ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. Ang mahanap ang babaeng architecture student na may initials na TDV. Taliana's POV. Marahil ay ito na ang maayos na tulog niya simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. The tingling sensation saying she was finally home. Ayun ang pakiramdam ko habang nakahiga mag-isa sa kama. Nakabalot ang walang saplot na katawan sa malaking puting kumot. May ngiti sa aking mga labi at dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. The gentle heat of the morning sun welcomed her. Nakabukas na ang glass window, kaya ang sinag ng araw ay tumatagos na ngayon sa aking balat. And the sound of the waves crashing the shore called her the senses. Gone. The noise she always heard. Ang magugulong kapitbahay na nagsisigawan, ang maingay na busina ng mga sasakyan, lahat yun ay nawala
at napalitan ng mga ibong nagkakantahan na kay sarap pakinggan. Parang ayaw ko pang bumangon. Ito ang pinapangarap kong buhay. Babangon na ang sasalubong sa akin ay natural na ingin ng kalikasan. But she has to wake up. Baka kasi i-feel ko masyado ang moment, hindi ko naman bahay to. Nakakahiyang feel at home na ako masyado. At ang isa pa sa mga rason kung bakit hindi pa ako bumabangon, at lakas maka-moment kay Mother Nature ay dahil masakit pa ang perlas ko. Bakit ganito? Masaya naman pag ginagawa, pero bakit masakit pagkatapos? Kasi naman girl, tinodo mo kagabi eh. Birhen ka pa namang naturingan, pero wagas makabuka ng binti. Nakailang rounds ba sila? 3? Basta ang alam ko, sobrang pagod-pagod ang katawang lupa ko pagkatapos. Agad na kumalat ang nakakakilting pakiramdam sa aking muka. Hindi ko alam na ganoon pala kasarap ang pakikipagsalo. Akala ko, sabi-sabi lang ng kaibigan kong si Roberta. Iba pala talaga kapag naranasan mo na. Tinakpan ko ng una ng aking muka at doon sumigaw ng malakas. Oh my God! Sigaw ko sa sarili. Nagkatotoo na yung pantasya ko sa buhay at sa lalaking gustong-gusto at pinapantasya ko pa. Pantasya goals, check! Nang mahimasmasan ay itinigil ko na ang pag-daydreaming at pag-alala sa mga masaya na naging karanasan ko kagabi. Bumangon na ako sa kama kahit medyo masakit pa ang ibabang bahagi ng aking katawan. Pinipilit ko pa rin ang bumangon. Inabot ko ang puting damit na nagkalat sa carpeted floor kasama na ang mga undies, boxers, mga damit na walang habas na tinanggal at pinagtatapon namin kagabi. Hinanap ng aking mata ang lalaking salarin kung bakit parang dinaig ko pa ang nabugbog, ngunit hindi ko ito nakita. Isang maaliwalas at eleganteng malaking silid ang sumalubong sa aking mga mata. At ang matingkad na kulay ng kalawang, magulong kasangkapan at hindi magkatugmang mga accessories. Sa isang malayong sulok ng silid ay may nakalagay na kahoy na drafting table. The way I see things right now, nasa man cave ako. Dahan-dahan ako bumaba mula sa kama at naglakad sa sliding window palabas ng veranda. Isang maalat ngunit maalab na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Wala sa sariling naiyakap ko ang aking mga braso sa katawan. Maybe the low pressure last night make the wind kinda cold and chilly. But nevertheless it's one of the best mornings she had and probably treasures it for the rest of her life. Pinagmasdan ko ang pagbagsak ng mga alon sa dalampasigan. Iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. What is her next move? Pangarap niya lang magkaroon ng anak, pero ngayon ang puso niya ang nakataya. If I suggest to Siren to level up this crazy proposal, handa ba itong magsakripisyo? I'm not certain if Siren feels the same way as I do. And if that happened, people around them will probably talk about marriage. And Siren clearly said that he doesn't want it. And here I am, talking about that one. Nababaliw na ako dahil kahit kailan, hindi ko kinakailangan pang pilitin ng isang tao kung simula pa lang ay ayaw na nito para lang ipilit kung ano ang gusto ko. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan at mahigpit akong napahawak sa bakal na railings ng balcony. What was that for? Ani ng isang baritonong boses mula sa aking likuran. Isang malalakas na braso ang yumakap sa kanya mula sa likod at kaagad huminto ang kanyang paghinga. OMG, iba talaga ang epekto nito sa akin. Magkadikit lang ang aming mga balat ay nagwawala na ang puso at buong sistema ko. What? Nauutal na tanong ko. I need to calm down. Si Siren lang to. Boss ko lang to na maharot. Ikaw, Taliana, anong iniisip mo? Bakit bumuntong hininga ka na para ka nasa malalim na gulo? Isang magandang pagsasalo lang natin kagabi. And here you are, as if it was a bad idea. May a bad lover? Malungkot na wika nito. I feel bad. Let's go inside. Let's do it again. Hindi ko na napigilan ang hampasin ang braso nitong nakayakap sa akin at hinarap ang lalaking kung maka-acting. Akala mo naman kapani-paniwala. Baliw. It's my first time last night and you are incredible lover. No doubt about that. Nakangiting wika ko dito. Maingat kong iniangat ang kamay ko at hinaplos ang makinis itong pisngi. I look at his beautiful tantalizing blue eyes, which makes her inside somersault. His messy hair looks amazing on him, na mas lalong nagbigay buhay sa pagiging mestizo nito.
and into his thin lips that gives pleasure to her last night. He smells so good that I just want to be in his arms all day long. She can't even believe that this man exists, and the amazing part is, natikman ko pa ang ganito kagwapo na nilalang. And yet, deep down, alam ko na may kulang. I want to step up to the next level. Your proposal is okay, but I want more. Okay lang ba sa'yo? Kasi pakiramdam ko, mahal na kita. Sigaw ng isipan ko, pero hindi ko masabi-sabi at nanatiling tikom ang aking mga labi. Glad to hear that, pero kung sakaling magbago ang isip mo, gusto ko ulitin yung performance ko kagabi. The fact that I love the way you scream my name. Para kasing nakukulangan ako, parang may kulang. Ano sa tingin mo? Magkatikit pa ang makakapal nitong kilay habang nakanguso. Oh Lord, this man is sinfully handsome. And the saddest part is, hindi ito akin. Yes, natikman ko lang, pero hindi akin. Ikaw ha? Gusto mo lang ata makaisa eh, kaya aga-aga pa? Ko, mahilig ka talaga boss. Mahina kong tinampal ang nakanguso nitong labi. I need to smile and pretend that nothing happened inside of me. Masakit palang isipin, may nangyari na sa inyo at lahat-lahat, pero wala pa kayong label, walang status. Ah, may label. Pure business nga lang. I silently smiled bitterly to myself. What? You can't blame me. You're so irresistible, sunshine ko. He said with a mischievous smile. Dumukwang ito at hinagka ng aking labi, and then again, nalunod na naman ako sa tamis ng labi nito. Mas lumalim pa ang hanggang nagaganap sa aming dalawa. And who knows where it leads them. Pero tumigil ang lahat nang marinig namin na tumutunog ang cellphone ko. Naghiwalay ang aming mga labi. At halatang nabitin ito dahil sa itsura nitong magkadikit ang mga kilay at naiinis na nakanguso pa. It's my phone, baka importante. Mahina ko itong tinulak at pumasok ako sa kwarto nito. Tinungo ang pouch na nasa side table at kinuha ang nag-iingay na cellphone. Hello? Bungad ko kay Roberta. Ito kasi ang tumatawag. Girl, may baby na umiiyak sa loob ng apartment mo. Bakit hindi mo sinabing may anak ka na pala? Bigla akong nagtaka sa tanong nito. Ha? Hindi ako umuwi kagabi. Andito pa ako sa Cavite. Maulan kasi kagabi, kaya hindi na kami nakaluwas pa ng Maynila. Kaya imposible naman yung sinasabi mo. Tsaka naman girl, buong buhay ko kasama na kita. Alam mo naman na pangarap ko ang magkaanak. Pero dapat alam mo yun. Nakakunot ang noong sagot ko sa kaibigan. Naririnig ko pa ang ingay sa kabilang linya. Sa hula ko, ay pinuntahan nito ang aking apartment. Tama nga ang sinabi ni Roberta at naririnig ko na rin ang iyak ng isang bata. Hindi kaya minumulto na ang bahay ko? Bigla akong nakaramdam ako ng kilabot. Kakatikim ko lang ng langit tapos ngayon naman may masamang espiritu ang nagpaparamdam sa akin. Bata pa talaga? Bukas na bukas din magpapadasal ako sa buong compound. Uy, Talyana! Umuwi ka na! Si Daniela may bitbit na sanggol! Biglang sigaw ni Roberta mula sa kabilang linya. Ha? Huwag kang sumigaw. Sino? Si Daniela? Nagtatakang tanong ko. Oo, si Daniela. May anak na! Gulat na gulat nitong sabi sa akin. Bigla akong kinabahan sa kaibigan. Single pa kaming lahat. Pero bakit may anak na ito? Mabilis kong pinutol ang tawag at lumingon sa binatang nakatayo sa veranda habang nakatingin sa akin na may pagtataka sa mga mata. It's Daniela. I need to go home. Wika ko rito. Bumuntong hininga ito at wala nang nagawa kundi ang sumang-ayon sa sinabi ko. Pero bago ako makaalis, ay sinabihan niya ako na dapat ay maghanda daw ako sa susunod. Tinawanan ko lang ang sinabi ni Siron. Lagi naman akong handa eh. Nagsabi lang ito. What? Matinis na sigaw ni Roberta. Nasa loob na kami ngayon ng bahay ni Daniela. Biglang sumikip bigla ang apartment ito dahil sa mga gamit ni Baby Sonny. It turns out na kailangan itong bantayan at alagaan ng baby. Inabando na kasi si Baby Sonny ng ina nito. Ibinigay sa ama nitong ayaw din tanggapin ang kawawang bata. Kasi ang katuwiran nito ay hindi rin ito sigurado kung kanya nga ba daw ang batang iniwan. Kaya ngayon, nanggagalaiti sa galit si Roberta. Ito ang tinawag nito sa akin kanina. At umuwi naman ako kaagad. Hindi na nga ako nakapagpaalam sa magulang ni Siron.
Wala rin kasi ang mga ito dahil pumunta daw sa kabilang bayan at may inayos. Kawawa ka naman baby girl, akin ka na lang pwede, ampunin na lang kaya kita. Nakangiting sabi ni Roberta, kalong-kalong at nilalaro kasi nito ang baby. Habang ako ay mariing nakatingin sa bata, nakaramdam ako ng saya at excitement. Hindi pa ngayon, pero malakas ang kutob kong may mabubuo kaming dalawa. Kung makaampon parang tuta lang yung kinakausap mo ah. Akin na nga si Sunny, paiinumin ko lang ng gatas. Gutom na siguro yan. Agad na kinuha ni Daniela ang bata kay Roberta. At ikaw naman Talyana, kahit hindi mo sabihin, sira na yung perlas mo ano? Aba bakla, dream come true na yung anak na pinapangarap mo. Wika ni Roberta sa akin. Sinabi ko na kasi sa mga kaibigan ko ang tungkol sa pagiging donor ni Siron. Pero mahirap yung ginagawa mo Talyana. Baka ang ending yan, uuwi kang luhaan, wala kayong label. Isipin mo nga yung lata ng nido na may nakasulat na label. May punto ang sinasabi ni Roberta. Mahirap ang sitwasyon namin ni Siron. Pero andito na, wala na tong atrasan pa. Antayin ko na lang kung ano ang kalalabasan ng ginawang desisyon. Ngunit isa lang ang alam ko, hindi ko ito pagsisisihan. Sa kabilang banda, is it amazing? No. Is it ironic? Yes. Parang gusto kong magwala, manapak, mangbugbog, at kung ano-ano pa mang adjective na pwedeng ilagay sa taong nagagalit dahil jump back sa kabaliwan. Why? Ayon sa mahiwagang apps na nagmamonitor sa menstruation period ko, next week pa ang fertile days ko. Hamakin mo yun? Tinudo kong performance kagabi. Pero dahil sa kapanisan ko kahit sharpshooter ay hindi makakabuo. Kaya heto, 100% mainit ang dugo ko. Sumabay pa ang boss ko. Ewan ko kung anong nakain at naisipan na ngayong araw ay hindi raw papasok. Marami pa naman kaming ginagawa dahil araw ng Lunes ngayon. Hi Sunshine, good morning. I know you're still tired. Sana nakapagpahinga ka kahapon. By the way, hindi ako papasok ngayon. Dumating kasi si Constantine and he needs me. Bye. Take good care of our company. The future of our baby depends on it. And oh, gihigugma ko ikaw. And he giggles on the other side of the phone while saying those last 3 words. At hindi na ako nakaimik pa. Tanungin ko pa sana kung ano ang sinasabi nito. Pero agad din itong nawala sa kabilang linya. Kaya naiinis na pinadalhan ko ito ng message. Masamang-masama na ang araw ko. Dadagdag pa tong boss ko. Aba naman, kotang-kota na ako today ha. Hindi naman ako cell representative. Ano yung hiling sinabi mo? Pagalit na text ko sa binata. What? Sagot nito. In fairness ha, ang bilis makareply ni Boss Siron. Halatang walang trabaho. Tapos ako, tambak ang papeles sa lamesa. Yung pinakahuli, yung salitang Bisaya. Alam mo naman na konti lang ang alam ko sa salitang yun eh. Baka minumura mo na ako ah. Naiinis na text ko dito. Damay-damay na ang lahat sa inis ko. At isa pa, hindi ko talaga matanggap ang sariling kapestehan. Hindi ako fertile. Walang kasiguradahan na mabubuntis ako pagkatapos ng performance ko. Oh, that? Well, gihigugma ko ikaw. In Tagalog, magandang umaga. Nang mabasa ko ang reply nito, hindi ko maiwasan na magtaka. Magandang umaga tapos may emoji na nakapuso. Ano naman bang nalaklak ng boss ko? Lasing ba to? Kay, bye. Gihigugma ko ikaw din. Ani ako rito. Wala na. Nababaliw na talaga ang boss ko. Umuulan na kasi ng heart message nito sa akin. At wala na akong panahon para pansinin ang mga ginagawa at kalokohan nito. Mainit na dugo ko. Ang dami ko pang ginagawa. Kung siniswerte ka nga naman. Kaya ko to. Laban lang. Malakas na sigaw ko. Pinagpatuloy ko na ang ginagawa. Ang dami ko palang proposal na kailangan i-revise. At hindi lang yon, ang dami pang nakatambak na papeles sa desk ko at marami pang iba. Kaya iginugol ko na lang ang oras ko sa pagtatrabaho. Kaya na mag-aalas 3 na ng hapon, nangalahati na kaagad ako sa ginagawa. Pero binulabog na naman ako ng lalaking hanggang ngayon, hapon na, at lahat-lahat ay good mood pa rin. Kamusta naman daw ako? Ngayon ay Hagarda Versosa na. Hello Sunshine, how are you? Halatang masaya ang tono ng boses nito. Oh, by the way, gimingo ko nimo. May halong lambing na saad nito.
biglang lumakas ang pintig ng aking puso. Bakit iba ang dating sa akin kapag nagsasalita ng Bisaya itong boss ko? Thanks to you, tambak ang trabaho ko. Maraming salamat ha. Pinipilit kong magtaray kahit kabaliktaran ang reaksyon ng mukha ko. Ano naman ba yan? Giming a what? Takang tanong ko, kanina pa itong lalaking ito. Lakas makabisaya today, porket kinikilig ako nang hindi nito alam. Gimingaw ko nimo, mini magandang hapon. Next time, turuan nga kita magbisaya para kapag kasama kita, alam mo na kung paano magsalita ng Bisaya. Natatawang sagot nito. May point ito kanina pa kasi ito nagsasalita ng Bisaya. Tapos ako, ang alam ko lang ata ay how to curse in Bisaya with the heart. Courtesy of Daniela, her Bisaya friend na lakas magmura. Oh siya, gimingaw ko nimo din. And biglang natahimik sa kabilang linya si Siron. Sa hindi malamang dahilan, biglang akong may narinig na kakaibang tunog, or should I say, kalabog mula sa kabilang linya. Boss, okay ka lang ba? Boss, wala tayong nabuo. Baka naman pwedeng ingatan mo muna sarili mo. Natatawang saad ko sa isipan. Damn woman, I'm just fine. Humihingal na sagot ni Siron. Hoy, sinabihin mo din ako niyan kanina ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Angil niya dito. Napakamot na lang siya sa noo. Ano bang nangyayari sa binata? Tinuturuan lang naman ako magsalita ng Bisaya na hindi ko maintindihan. Tapos, kung ano-ano nang nangyayari sa lalaki. Isa itong malaking dilema sa kanya. And his laughter boomed, and she can't help to roll her eyes. Him and his absurd personality, kaya lang minsan wala sa hulog. So, okay ka na? Bakit ka ba napatawag? Ani ako rito. Marami pa akong gagawin, tapos tatawag pa ang boss niya para lang istorbohin siya. Mag-resign na lang kaya ako. Tapos magtatayo ng sariling negosyo. I-cash advance ko yung 20 million sa deal nila. Tama? Yeah. So I was saying, punta ka dito sa bahay mamaya pag out mo. I have something to give you. Utos nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako. Alam ko na to eh. Additional files na kailangan niyang pagpuyatan na naman. Nangyari na ito dati eh. Lagi siyang inuutusan nito na pumunta sa bahay nito pag may mga files na iniiwan at marami pang iba. Okay. Yun lang at ibinaba niya na ang tawag. Gayong may inuutos si Siron, kailangan niyang matapos ang ginagawa ngayon din. 6:00 na nang matapos ako sa ginagawa. Pagod na pagod ang katawan ko. Parang gusto ko nang humilata sa kama at ipikit ang mga mata. She gently massaged her temple for a minute or two and decided to fix her things para pumunta sa bahay ni Siron.